ipinapasa nila yun doon sa mga partner nila na sila ang nagloko at sila ang niloko nito. So, ikaw ang ina-accuse niya ngayon na unfaithful ka, ikaw yung naglandi sa iba. That means yung ginagawa nila, ibinabato nila sa'yo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about, cheater ka ba? Or cheater siya? Biro lang po. Let's talk about common traits or yung pag-uugali ng isang compulsive cheaters. Pag sinabing compulsive cheaters, ito po ay nagre-refer sa isang tao who repeatedly engaged in infidelity. Or ito yung tipo ng taong paulit-ulit na nag-cheat. Yung cheating sa kanya ay nagiging addictive na, leading to multiple affairs throughout different relationships. Sila yung tinatawag na serial cheaters, meaning chronic na or malala ng mga klase ng cheater ito. Yung may mga ganito pong klase ng disorder, usually nagkakaroon sila ng addiction sa sex. Kaya palipat-lipat sila ng mga partner kasi nga madali silang maboring. Sa naman, merong mga mental health problems. So, ano po ba yung traits or pag-uugali ng compulsive cheaters? Una, mabilis yan mabore. Mga impulsive din sila. Madalas, gusto nila yung mga instant na kasiyahan. Kaya, nasa-sacrifice nila yung mga long-term relationship nila para lang sa isang short-term relief. Dahil nga mahilig sila sa mga instant na kasiyahan, mabilis silang mabore. Gusto nilang ini-experience ang mga bagay doon sa iba-ibang klase ng partner. Pangalawa, sila din yung tipong kulang ang pangunawa or hindi rin sila maunawain sa'yo. Or in general, wala silang remorse kapag ginagawa nila ito doon sa partner nila. Yung ang laki-laki na ng problema, pero para sa kanya, maliit pa lang. And pakiramdam niya minsan, wala naman siyang ginawang mali. Yung malaking problema, paliliitin niya yon sa paningin niya. At habang pinaliliit nila yung problemang malaki, nagiging defensive yan. Hindi sila magpapakita sa'yo doon sa feelings mo na interested siya. Lack of empathy nga siya at hindi niya pinagsisisihan yung ginawa niya sa'yo. Another thing, yan yung mga tipo ng taong takot mag-isa. May fear of abandonment, kaya hindi sila masyadong nagsiseryoso sa relasyon. Takot na takot din sila yung feeling na loneliness, kaya nga palaging humihanap ng attention yan sa iba. In short, hindi siya mapakali sa iisa. Another thing, overly friendly din yan kapag nag-i-interact sa ibang tao, especially dun sa mga ka-opposite sex niya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, lack of accountability in the relationship. Sila yung mga tipo ng taong sila na nga ang nakagawa ng mali, ikaw pa ang sisisihin. Nandyan ka ba sa partner na kapag may conflict yung relationship ninyo, wala siyang hinahanap na iba kundi ang kasalanan mo at hindi niya nakikita ang kasalanan niya? Palagi siyang may excuses and may justification doon sa ginawa niya. Kapag ang isang partner po ay kulang sa accountability, yung tipong hindi siya umaamin sa kasalanan niya o tipong lagi niyang hinahanap ang kasalanan mo kahit na siya ang may kasalanan, danger sign po yan. Bakit danger? Of course, paulit-ulit niyang gagawin yan dahil alam niya nga wala siyang ginawang mali. So, may reason siya para gawin yon ng paulit-ulit. Last one, ikaw ang ina-accuse niya na ikaw ang nag-cheat. Karamihan po sa mga taong cheaters, nandun sila sa word na reassignment. Ito ay isang klase ng feelings na napoproject nila doon sa partner nila. Dahil nandun yung guilt and insecurities
Instead na accountable sila dun sa kasalanan nila, ipinapasa nila yun doon sa mga partner nila na sila ang nagloko at sila ang niloko nito. So, ikaw ang ina-accuse niya ngayon na unfaithful ka, ikaw yung naglandi sa iba. That means yung ginagawa nila, ibinabato nila sa'yo. Then, ikaw ngayon, wala kang kamalay-malay kung saan niya nakukuha yung mga lines niya, kung saan niya nakuha yung mga idea na yon. Pero ang totoo, siya ang gumagawa nun. Ang tawag po doon ay reassignment of feelings or projection. So, ito po ay isang proseso talaga sa brain ng isang cheater. Sa mga compulsive or mga serial cheaters na tinatawag, it's not about deep love or caring connection doon sa partner nila. Instead, para sa kanila, ito ay dominance or pagkontrol doon sa partner nila and sa relationship nila. So, kapag ganito ng mga signs ang nakikita mo sa partner mo at nakikita mo pa ulit-ulit ito, habang maaga pa, save yourself. Walk away habang may panahon ka pa. Very important po sa isang relasyon na nami-meet ninyo yung mga needs ninyo. Hindi man lahat, but majority, nakukuha nyo. Wala naman kasing perfect na relationship, pero dapat hindi rin worst ang relationship nyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!